Oh, hello guys! Welcome sa aking YouTube channel. This is Gene Caralde guys and welcome to Gene Caralde Vlogs, no? So, this is my newest tool. Kaka-acquire ko lang nito. This is my new pero old na 16mm 1/2 horsepower na drill press. Okay, so this is a big drill press. Matagal ko ng pangarap na magkaroon ng malaking drill press noon pa. Okay, so and yeah, kung pina-follow niyo yung Facebook page ko, makita niyo kung paano ko to na-acquire at kung ano mga ginawa ko sa kanya, no, na minor lang yung ginawa ko sa kanya, restoration and repairs, no. Pero yeah, it works really well. I love it. Pero hindi natin pag-usapan yan ngayon, guys. So next time natin pag-usapan to. Pero may mahalaga akong gustong pag-usapan ngayon. I think mas mahalagang topic na kailangan nating itackle. Okay? So, isa sa mga paborito kong YouTube channel ng woodworking, pina-follow ko abroad, ay si Woodshop Junkies. Now, si Woodshop Junkies, sobrang na-inspire yung kanyang mga ginagawa kasi yung most of his projects na ginagawa is para mag-space saving storage, yung mga tools, mga workbenches na talagang pang tipid ng space. And when you have a very small workshop tulad ng sa akin, napaka-importante ng mga space saving na ng mga projects na yun. Guys, sa kanya ako kumukuha ng mga inspirations para sa aking workshop. So, meron siyang binlog kanina lang, kakapanood ko lang, and hindi to about sa kanyang workshop. It's about his personal life, no? Kasi ang nangyari kasi sa kanya is that nawalan siya ng trabaho. So nawala yung kanyang yung day job niya. Hindi ko alam, sabi niya yata I think programmer or something, basta something na ganun yung niya, yung day job niya. And ngayon wala na siyang day job. So ang isa na siya ngayon na full-time na YouTuber, no? And okay lang naman sa kanya yon kasi malaki na yung audience niya. I think he's got like hundreds and thousands of subscribers na. And sabi niya, nag-earn siya na around mga nasa 250 to 300,000, 250 to $300 lang a month, okay? So, malaki-laki na 'yon, no? So, siguro okay na sa kanya para extra income. Pero umamin din siya na hindi 'yon sapat for para sa isang full-time job para sa isang may pamilya tulad niya na meron na siyang asawa and kakapanganak lang nung kanyang asawa, may anak na siya. So, same situation sa akin, guys. So may asawa ako and may anak na rin ako. Okay? Napakamahal ng gastos. So, meron pa rin ako full-time job sa ngayon. So, ang full-time job ko, kung hindi nyo alam, I am a BPO, no, sa business processing. Ang main kong trabaho is transcription. So, transcription typist ako. And okay naman yun doon, okay trabaho ko doon, work from home, and maganda naman yung sweldo, tama lang para sa aming pamilya, tama for everyday, di ba, yung gastos sa araw-araw, sa pagpapaaral ng anak, no, yung mga ganun, okay lang naman, di ba? And dito sa YouTube, since maliit lang naman ang subscribers ko, 40,000, and konti lang audience ko, hindi ganun kalaki yung aking kinikita. Maswerte na ako na maka $100 in every 3 months. So, ganun ako kumikita sa YouTube. And $100, just mga lang yan, 6,000, 5,000 pesos lang yan. So, usually yung kinikita ko sa YouTube is napupunta lang either sa akin lang, pang bili ko ng mga tools, no? Since wala na tayong mga sponsors, kailangan natin bumili ng mga sarili na nating tools ngayon, which is just okay. Okay lang naman sa akin, no? Wala namang problema. Now, ano ba yung ibig kong ipahiwatig dito? Yung trabaho ni Woodshop Junkies, walang kinalaman sa technology. Pero yung trabaho ko as a BPO, as a transcription typist, ngayon is kinakabahan ako. Bakit? Dahil sa pagpasok ng AI. Okay, AI. Alam niyo na yan, guys. Dati, yung company, I've been in my company for 10 years na. So, nakaka 10 years ko lang this year sa company ko. Nung nagsimula ako sa company na yan, 2016, yung mga ginagawa namin na pag-monitor ng mga news sa Australia, manually namin ginagawa. And we take pride na manually na taong gumagawa doon. Kasi yung mga Australiano, mas gusto nila accuracy
mas gusto nila yung tao yung gumagawa kasi sa automatic, no? So, namamayagpag yung business namin noon. Tapos nagkaroon ng pandemic. Ayun na. Dahil sa pandemic, napilitan yung aming company na mag-downsize and mag-switch na more on sa automation. Automatic na yung pag-monitor ng mga news. Now, nung dumating naman yung AI, mas lalo na sila ngayon umaano sa AI. Kami, yung division ko, yung mga transcriptionist is, hindi pa kami inaalisan ng trabaho kasi gusto pa rin ng mga kliyente namin, yung mga politiko sa Australia na merong nagmo-monitor or merong tao na sumusuri doon sa mga transcribes nila, yung mga transcriptions nila kasi napaka-importante. Mga kliyente kasi namin guys is mga politiko ng mga Australia, mga ministers, minsan prime minister pa, ganyan. So, yung mga sinasabi nila is napaka-importante na masala ng isang human tao like us. Ayaw na ipagkatiwala sa machine yan. So, hanggat ganun ang policy nila, may trabaho pa kami. Pero hanggang saan yun? Hanggang kailan, di ba? Hanggang kailan? Kasi napapansin ko every year, pagaling ng pagaling ang AI. Di ba? Na I think last year, yung AI na mga drawing, ng mga pictures, halata mo pang AI eh. Kasi minsan apat yung anim yung daliri, di ba? Yung iba, ang weird nung tingnan. Pero ngayon, paganda ng paganda. Nakakagawa na sila ng mga videos. Yung asawa ko, nagti-TikTok, gumagawa ng mga TikTok videos ng mga products, fully AI na. Ganon ka. Ang ganda ng mga production nila, parang high quality na. So, ganon ka advance. Every year, uma-advance ang AI. Okay? So, why am I saying this? Gusto ko lang iparating sa mga katulad ko na nagtatrabaho sa BPO or sa mga online na ganyan or anything technology related na I think this is the perfect time na mag-aral na kayo ng mga trade skills. Ano ba yung trade skills? Yan, tulad mga ginagawa natin, woodworking, metalworking, welding, automotive, motorcycle repair, mga ganyan, yung mga kalikot na stuff, no? DIY, whatever. Bakit? Kasi yan ay hindi naapektuhan ng AI. Okay? So, yung mga manual works natin na ganyan is hindi yan maapektuhan ng AI. So, what I'm saying is that kung mawalan man kayo ng trabaho sa technology, mapalitan kayo ng AI, at least may alam kayo mga skills, life skills na pwedeng maging importanteng pagkakitaan nyo in the future. No? Halimbawa, mag-aral ka ng woodworking skills, no? Nawalan ka ng trabaho, you can focus on your woodworking skills. Mag-invest ka sa mga tools, no? Tapos mag-aral ka, 'di ba? Kung wala ka ng space sa tools, okay lang, invest on your knowledge sa utak. Ngayon, hindi na mahirap 'yan. Lahat ng gusto mong malaman nasa YouTube na. Natuto lang ako ng mga skills ko sa YouTube lang. Kakapanood ko ng mga YouTube. Tapos pag nanonood ako ng YouTube, ina-apply ko, tinatry ko, and minsan nagbibili ako ng mga tools na nakita ko sa YouTube and ginagamit ko, and that's it, no? And sa una siguro, kung papasukin mo yung business na ganito or papasukin mo yung ganyan livelihood, hindi ganun kalakas yung kita, hindi siya ganun ka-stable. However, give it some time, no? And try ka lang ng try. Marami nang yumaman to, marami nang tumalikod sa kanilang jobs, 9 to 5 jobs, and nag-focus sa mga trade skills, no? Very good example diyan is yung ating kasama natin na vlogger, si Film That Build, na ngayon ay Edanios na modular cabinet. So, dati ang trabaho niya is graphic design, and he's earning, ang laki nakita niya sa graphic design guys dati para sa akin malaki na yun, 100k something yata every month ang kita niya. Malaki siya kumita noon, no? Malakas siyang kumita, kaso yun nga lang, stress siya kasi syempre yung mga deadlines, mga kailangan gawin, ganyan. Ngayon, nag full-time na modular cabinet maker, woodworker na siya. So full-time cabinet maker, and ang kikita niya ngayon is milyones na. So big time na siya ngayon.
So, ganun din si DIY Dad, di ba? So, nagsimula lang sa maliliit na, na modular cabinets, ganyan. Tapos ngayon, talagang may malaki na silang warehouse, which is great. Okay na okay yun. I'm so happy for them na nag-success sila sa ganyang larangan. And what I'm saying, guys, is that meron naman pera sa ganito. So, huwag kayong masira ng loob na, halimbawa, nawalan kayo ng trabaho, no? And gusto nyong, ang meron lang kayo is trade skills, woodworking, metalworking. Guys, merong pera diyan. Meron kang kikitain diyan. And kung talagang na-practice ka na and magaling ka na, hindi ka maubusan ng kliyente. Yung kliyente pa maghahanap sa iyo, no? Yung ganoon talaga. May makilala ako na naman hindi talaga sila naubusan kasi magagaling talaga sila ng mga tradies, sa mga woodworking ganyan. So, I think yan yung maganda natin panlaban sa mga sa influx ng technology ng AI na By the way, guys, yung AI hindi natin pwede naman natin siyang gawing kakampi, no? Hindi naman kailangan na kalabanin natin ng AI. Hindi tayo mananalo diyan eh. Pero pwede natin siyang gawing tools, 'di ba? May mga AI tools na pwede niyo gamitin for your projects, for your DIY projects, for your woodworking projects, ganyan, para para ma-enhance din yung inyong skills, 'di ba? Pero isasabi ko sa inyo, this is the perfect time para matuto kayo ng mga trade skills kasi mura na lang ang mga tools. May mga tools na sobrang mura lang. Pwede kayong kumuha ng mga tools sa mga latagan, mga surplus, mga HMR, mga tools na ganyan, mura lang yan. Or second hand sa Facebook Marketplace. Diba? Hindi nyo kailangan gumastos ng mahal. Basta meron lang kayo tools na magagamit nyo, okay na yon. And then magsimula lang kayo sa mga small projects, tayo nyo makabenta kahit ng papailan-ilan lang. And then habang isabay nyo sa full-time job nyo, and in case na mawalan kayo ng trabaho, at least may fallback kayo na nandun na, di ba? And of course, you should try din na mag-vlog. Okay? Gamitin nyo yung YouTube. Okay? Medyo suntok sa buwan, di ba? Swerte yan lang talaga. Konti lang kami na sinwerte sa YouTube. Pero malay nyo, di ba? Malay nyo, baka may personality pala kayo for YouTube, di ba? Basta maging genuine lang kayo, hindi kayo yung mga nanlalamang, nanloloko, nangalipusta ng ibang mga YouTubers na yung tama lang, yung mga ginagawa lang namin, nagpapakita lang kayo ng mga skills nyo, ng experience nyo, hindi natin alam, di ba? Baka mamaya diyan kayo tsumamba, di ba? Pero sabi ko nga sa inyo, ang YouTube is hindi rin stable na income, no? Hindi rin yan stable. So I think ang pinaka-stable na income kung sakali na nawala kayo ng trabaho sa BPO is mag-business talaga kayo. So trade business, no? Woodworking business, metalworking business, automotive, motorcycle repair business, lahat yan pwede nyo na matutunan kahit walang tuturo sa inyo. Self-study lang, YouTube lang, kayang-kaya nyo yan, no guys? So yan ang sinasabi ko sa inyo. It's time, oras na para matuto na kayo ng mga bagong skills. Don't waste your time. Magsimula na kayo ngayon, mag-aral na kayo ng mga bagong skills, no? For just in case na may mangyaring hindi maganda, wala yung mga BPO, whatever, which is medyo malabo nang mangyari. Pero worst case scenario, mawala yung mga BPO dahil mapalitan ng AI, di ba? Maraming mawalan ng trabaho, at least may fallback kayo, di ba? So yan na yung gawin niyo kung talaga interesado kayo sa mga ginagawa namin dito, i-try niyo na ngayon. Huwag na kayo magpatumpik-tumpik, huwag na magpa-delay-delay. Talagang practicein niyo na, aralin niyo na yung mga kailangan niyong aralin. And I'm pretty sure na kung hindi man mangyari to, kung hindi man kayo mawalan ng trabaho or wala mang worse na mangyari, mapapakinabangan nyo pa rin yan because yan yung mga skills na kahit kailan ay hindi mananakaw. Pag alam nyo na yan, alam nyo na yan forever. So, magagamit nyo pa rin yan, di ba? So, yun. Okay. So, yun lang guys. And thank you so much sa panonood nyo. Sana may natutunan kayo dito sa ating topic ngayon. And good luck sa atin lahat guys. Hopefully, lahat tayo is sumunod na lang, no? Makasabay sa pag-unlad ng teknolohiya. And nandito pa rin tayo kahit anong mangyari, di ba? Ayun. So, see you later guys. This is Gene from Gene Caralde Vlogs. Adios.